Magandang hapon, ako po si Lala Roque at ito ang News TV Quick Response Team. Sasampahan ng reklamo ang isang negosyante sa Cavite matapos masabat ang iba't ibang kalibre ng armas sa kanyang bahay sa Tanza. Ang kabuang detalye hatid po mismo ni Jiggy Manikad mula sa Cavite maya-maya lamang. Samantala sa Laguna, ni-raid ng mga pulis ang ilang lugar doon na imbaka ng mga asong nakatakda raw katayin. May exclusive live report si Emil Sumangil. Emil? Lala, good afternoon. Hindi bababa sa 10 mga aso ang nailigtas nitong Animal Kingdom Foundation at San Pedro Laguna Police. Ito isa isang operasyon sa bayan ng San Pedro, lalawigan ng Laguna. Lala, nakatanggap kasi ng tip ang mga otoridad na sa abandonadong bahay, itinatambak ang mga buhay na asong nakatakdang katayin para sa mga parokyano. Nakapanlulo mo, Lala, ang itsura ng mga aso nandatnan ng mga otoridad. Ayon na rin doon sa video na ibinigay sa atin ng Philippine National Police, pinagkasya sila sa maliliit na mga kulungan, iginapos sa mga kamay at paa at pinaluputan ng tali ang mga nguso. Pero walang natakip sa isinagawang operasyon. Dinala na sa dog farm ng Animal Kingdom Foundation ang mga asong naisalba. Nagbabala naman, Lala, ang Animal Kingdom Foundation, mas may pangil na ngayon ang batas laban sa sinumang mapatutunayang nang aabuso ng aso. Yung mga nagbebenta, pati na yung mga mahuhulihan na kumakain ito. Sa 6 na taong pagkakakulong at halos nasa 1 milyong piso ang penalty. Lala. Emil, napakarami ng mga aso. May bilang ba eksakto kung ilang mga aso yung nakatakda na dapat katayin? Lumalabas sa Lala na 2 yung lokasyon na nilusob ng mga elemento nga ng Animal Kingdom Foundation at nitong Laguna Philippine National Police. Doon sa binabanggit kong abandonadong bahay, yan ay nasa bayan pa rin ng San Pedro. 5 aso ang nailigtas dyan. Yung isa pa nilang operasyon ay isinagawa naman sa isang public cemetery dyan din sa munisipalidad ng San Pedro. Dito, 7 ang sinasabing asong kalsada ang nasagip na nakatakda na ring katayin. Lala, yung isa dyan sa mga aso na nasagip sa public cemetery na yan ay pasitabi sa ating mga taga-subaybay, luwa yung kaliwang mata. Tinanong natin sa Animal Kingdom Foundation doon sa Chief Veterinarian kung bakit gano'n ang itsura. Ito raw ay napukpok na kasi ng pamalo nitong tagakatay at nakatakda ng katayin yung aso na yan, pero hindi na isa katuparan dahil tiyempong dumating na roon ang mga kagawad ng PNP. Ngayon, Lala, dinala na sa tinatawag na parang intensive care unit ng mga aso dyan sa dog farm ng Animal Kingdom Foundation sa Capas Tarlac. Itong pinangalanang si January, asong kalsada rin ito. At pinakita sa atin yung itsura at kondisyon niya ngayon. Wala na yung kaliwang mata. Yun lang ang medyo masama. Hindi na magagamit yung kaliwang mata, pero talaga namang maayos na yung kanyang kalagayan, Lala. Bagaman makikita at mahalata mo na wala na yung kaliwang mata ng aso. Lala. Buti nasa sagip, Emil, pero yung nabanggit mo mga askal yung nakita mo, meron bang mga talagang may breed? Saka saan yan nakukuha? Yung mga sa kalsada lang ba? O may mga maaring may nakaw dyan? Paano yun, Emil? Doon sa unang katanungan, Lala, dito sa 2 operasyon na binabanggit ko sa aking ulat, walang nahuli o walang naisalbang aso na mayroong halong breed. Puro ito local breed. Pero doon sa ipinresenta sa ating kanina ng Animal Kingdom Foundation, meron siyang naisalbang boxer noong nakaraang Disyembre. Ito ay sinasabing inabandona ng may-ari at basta na lamang iniwang nakatali sa poste ng kanilang bahay. Kaya't iniligtas na ito at minarapat na ng Animal Kingdom Foundation na iuwi dito sa kanilang dog farm. Pangalawa, Lala, ukol doon sa tanong kung papaano napupunta sa kamay ng mga sindikato itong mga aso na ito. Ayon sa impormasyon, nagbabahay-bahay yung mga tauhan o yung mga nag-aahente ng grupong nasa likod nito at binibili yung mga alagang aso ng mga nagigipit nating mga kababayan. Yung pangalawa, Lala, ninanakaw. Yung karamihan daw sa mga aso ay sapilitang tinatangay mula sa mga bahay o yung mga pakawala, yung mga nasa kalsada, isinasakay doon sa kanilang designated na vehicle. At ito'y napatunayan matapos nga na mayroong lumutang na complainant at in-identify yung kanyang aso na nasa loob nitong abandonadong bahay na ni-raid ng PNP at ng mga elemento ng Animal Kingdom Foundation, Lala.
Emil, sabi mo kanina may mga parokyano at natural talagang talamak yung bentahan. Saan ba yan ibinebenta? Mayroon silang sariling, sabihin na nating mga ahente. At linggo-linggo, yung asong iginagarahe o inilalagay o itinatambak dyan sa abandonadong bahay na yan ay may sarili ng mga buyer. Hindi lamang sa Laguna, Lala. Ito ang sinasabi ng mga otoridad, kundi sa labas at mga karatig na lalawigan, including Metro Manila, nakakarating yung mga asong ibinebenta mula dyan sa abandonadong bahay na yan na ni-raid ng PNP, Lala. Okay, maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.